Sila na ang isa sa mga pinakamalalaking dayuhang namumuhunan sa Pilipinas. Bilyong dolyar ang pumapasok. Pero bakit nga ba? Anong meron sa Pilipinas na hindi meron ng iba? At ang mas mahalagang tanong, tayo ba ang tunay na nakikinabang? Magandang araw po. Kilala ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan, Estados Unidos at mga karatig na bansa. Ang mga bansang ito ay pawang malalaking kasosyo sa kalakalan, mamumuhunan sa ekonomiya at maging sa mga alyansa sa militar. Mayroong sa kabilang banda, isang bansa na halos hindi napapansin sa listahan at sa mga nakaraang dekada, ang presensya ng bansang ito ay lubos na lumago sa Pilipinas. Oo, tinutukoy natin ang South Korea, isang bansa na unti-unting nagiging isa sa mga nangungunang kasosyo sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang paglago nito sa halos lahat ng sektor sa bansa, mula sa industriya ng sasakyan tulad ng Hyundai at Kia Motor Company hanggang sa nangungunang negosyo sa pagbebenta ng mga mobile phone tulad ng Samsung, at sa sorpresa ng marami, ang mga South Korean ay sunod-sunod na naging nangungunang mga turista sa Pilipinas, ay may kapansin-pansing relasyon na sumasaklaw sa maraming dekada. Ang espesyal na koneksyon ay nagsimula noong digmaang Koreano, nang ang Pilipinas ay isa sa mga bansang kinilala ang pag-iral ng Republika ng Korea. At mula noon, nagkaroon ng ilang pakikipagtulungan sa militar sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan patuloy na pinasasalamatan ng mga South Korean ang mga Pilipino na tumulong sa kanilang bansa noong panahong iyon. Ito ay kalaunan ay naging pakikipagtulungan sa lipunan at ekonomiya. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1950s, itinatag ng dalawang bansa ang kanilang presensya sa isa't isa sa pamamagitan ng pagbubukas ng gusali ng embahada. Ang mga pakikipagtulungan sa militar na ito ay kalaunan ay naging isang mahalagang bahagi sa mga sumunod na taon nang ang South Korea ay naging isa sa mga nangungunang figura sa militar ng Pilipinas, dahil ito ay nagbibigay ng mahahaladang kadamitan tulad ng mga barkong pandigma at mga jet fighter. Pagkalipas ng 50 years, binisita noon ni Pangulong Fidel V. Ramos ang South Korea na naging isang mahalagang petsa sa diplomatikong relasyon. At bilang isang karagdagang impormasyon, si Fidel Ramos ay isang veterano rin ng digmaang Koreano. Sa kasalukuyan, nakikita natin ang epekto ng South Korea sa buhay ng bansa, mula sa kultura nito hanggang sa ekonomiya. Karamihan sa mga Pilipino ay nakaranas nito sa isang paraan o iba pa, alinman sa tinatawag na Korean Wave na nagdulot ng napakalaking daloy ng kulturang South Korean, mula sa sikat na K-drama, K-pop, K-games, at higit sa lahat ang pagkain Koreano. Lahat ng ito ay nagdulot ng mas malakas na daloy ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang karaniwang namumukod tangi sa presensya ng South Korea ay kadalasang kilala sa kanilang mga sasakyan at smartphone. Isinasaalang-alang kung paano nakakaranas ng malaking paglago ang Hyundai at Kia Motors sa nakalipas na dekada, at kung paano ang Samsung ay isa sa mga nangungunang padagawa ng smartphone. Gayunpaman, kamakailan lamang nakikita ng Pilipinas ang paglitaw ng mga kompaniyang South Korean na nakakaapekto sa isang malaking bahagi ng industriya ng konstruksyon. Ang mga kompaniyang tulad ng Hyundai, ENC, Daedong Industry at iba pa ay nakilahok sa pagtatayo ng ilan sa mga pinakamalalaking proyekto na nagawa ng Pilipinas sa kasaysayan nito. Kabilang dito ang Malolos Clark Railway, isang 163 kilometrong sistema ng reles, isang petrochemical plant na matatagpuan sa Bataan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 317 milyong dolyar, at maging ang pagiging tagagawa ng mga sistema ng Metro Rail Transit ng bansa. Gayunpaman, ang namumukod tangi ay ang anunsyo mula sa isang kumpanyang South Korean na tinatawag na EN+. Ito ay nang maging interesado silang mamuhunan ng mahigit 100 milyong dolyar sa industriya ng electric vehicle ng bansa. Ang kinabukasan, sa kabilang banda, ay mahirap sabihin. Gayunpaman, kung mayroong anumang bagay
Ang mga nakaraang at kasalukuyang pangyayaring ito ay magagandang senyales na tungkol sa kinabukasan ng dalawang bansa. Sinabi pa nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang South Korea at Pilipinas ay mayroong espesyal na pagkakaibigan at magpapatuloy ito sa hinaharap. Bukod dito, isa sa pinakamalaking tulong na natanggap ng bansa sa isa sa mga pinakamalaking kalamidad sa mga nakaraang taon, ang pandemya ng COVID-19 ay mula sa South Korea. At ayon sa datos noong 2022, sila ay naging isang nangungunang tumutulong sa bansa na nagpadala ng 250 milyong dosis ng bakuna ng AstraZeneca at nagpadala ng 10.6 bilyong piso na halaga ng tulong pang-internasyonal. At higit pa rito, ilan lamang ito sa maraming iba pang ginawa nito sa panahong iyon, maging para sa sarili nitong bansa. Ang mga ito ay magagandang indikasyon din na ang ugnayan ng South Korea at Pilipinas ay patuloy na mapapabuti at maaaring maging isa sa mga pinakamalaking pakikipagtulungan sa ekonomiya sa hinaharap. Ang South Korea may layunin, ang Pilipinas may pangarap. Pero sa dulo, dapat tayong magtanong, ito ba'y patas na alyansa o panibagong kabanata ng kontrol sa ekonomiya natin? Yayahan namin ang lahat na suportahan ang munting channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, pag-share at pagkomento sa aming mga video. Maraming salamat po. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong pag-unawa. Salamat po sa panonood.